Nang in-interview ni Karen Davila si Atty. Pua, sinabi niya yung 125 million na ginastos in 11 days, ano ang violation doon? What crime did the Vice President commit, if any? Sige nga, kung sino mga matatalino dyan. Next, yung 600 million. Again, what crime did the Vice President commit sa confidential fund na yan? Di ba? Sabi ni Secretary Puno, ni Congressman Puno ng Antipolo City, kung hindi pala inaalaw yan, bakit nagbigay ng confidential fund? Di ba? Ang sinasabi ni Congressman Puno, yung liquidation ng confidential fund, pareho lang ng intelligence fund. Kasi isa lang yun. Intelligence fund for the military. Confidential fund for civilian agencies. Pareho lang ang liquidation. You give the job, the title of the operation, and then the person handling the operation. Yun lang. You don't need to explain. Confidential nga eh. Kaya ang sabi niya, saan nanggagaling yung mga ipinapakita nilang mga resibo? Because that is not allowed by law. Oh. Kaya mahirap talaga ipagtanggol na yung impeachment na yan. Ang ginagawa na lang nila is propaganda. Sirain yung pangalan ni Vice President and hoping kakagat yung mga tao and hoping bumaba yung credibility ni Sara Duterte and hoping hindi siya manalo. Why? Kasi pag manalo siya sa 2028, all of these people who are accusing her of many things are hiding many things from the people. Ibig sabihin, itong mga taong ito na nag-aakusa ng kung ano-ano kay Vice President Sara Duterte at sa pamilya niya ay may mga tinatagong kung ano-ano na dapat malaman ng taong bayan at dapat silang maparusahan. Kaya doble kayod sila ngayon para makamit nila ang kanilang tagumpay. At ano yun? Masira ang kredibilidad ni Vice President at hindi maging Pangulo. Pero baliktad ang nangyayari. Habang sinisira nila yung pangalan ni Vice President, lalo itong lumalakas at lalong hindi naniniwala ang taong bayan sa kanila dahil sa lifestyle pa lang ng Vice President at sa lifestyle nila, malaki na ang pagkakaiba. Parang sila ang yumaman, ang Vice Presidente, ganun pa rin naman. Sayang ang bayot!